Hello guys, mag-ano tayo ngayon, no? Magpapalit tayo ng compressor dito sa isang upright freezer na Panasonic. Dahil nabutas to, no? Nagkaroon na ng issue ang kanyang dating compressor. Nagka-grounded na. Check natin guys. Kita ba guys? Ito yun ang ipalit natin. Pareho lang to guys. Pareho lang tong Panasonic ng compressor. Check natin tong ang winding ng continuity. Check lang tayo. Buzzer. Yan guys, grounded na. Grounded na ang dati niyang compressor to. Palitan natin to. Ito yung guys, ipalit natin. Set up natin kung andar. Yan, nakakonect na ang line 1 line to. Ang line 1 line to guys ha. Lagyan natin ng apirahe. Apirahe reading. Okay pa ba itong compressor na to? Yan. Tapos saksak natin ito, no? Hindi ako magana. Yun guys, magana pa. Okay pa. Ang lakas. Yan. Lakas ng sigop, lakas ng buga. Bugs pa yan guys. Bunutin ko na ha. Yan. I-sit up na natin ito guys dito. Ipanghinang na natin. Na-sit up ko na ito na. Napang-plasing ko na ito. Condenser, capillary, evaporator. Yan, na-plasing natin. Naglagay na rin ako ng bagong sit up na lang talaga nito ng compressor. Ang kulang. Bunutin ko na muna ito guys. Tapos, pasok natin ito dito. Pati ko lang ito guys, ito ng capacity. Yeah. Bakit nga ba nasunog yun guys? Ay nag-grounded na ang kanyang dating compressor. Dahil hinayaan lang nila, no? Hinayaan lang nila na makasaksak ng nabutas na hindi na nabunot. Ay ibig sabihin napasok ng dumi ang system. Ang compressor napasok ng dumi hanggang nasunog siya. Yun guys. Tapos gamitin ito, no? Ilagyan ko na rin ito ng access valve dito para hindi na tayo magtagal bago na itong capillary, bago ito evaporator linya. Dito tayo. Kailangan guys, bago nyo hinangin, malinis ang paghinangan. Yan. 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 Iwas na natin ito konti dito sa tatamaan. Yan, bago ito niya. Tayo dyan na pulang. Yan guys. Yan. Ilang-ilang ito guys, bukas yan. Yan. Ang hinangin na natin guys. Unahin natin ito ang kanyang kung maghinang kayo guys ng bakal to tanso, gamitan nyo ng flux bago bronze rod. Mas matibay ang bronze rod kaysa sa copper rod. Huwag kalimutan to guys. Lagi sa mata pag naghihinang tayo. Right there. Guys, pagkahin na natin, pagkahin. Kailangan guys malaking open nyo dito nga
mabilis na makabagat ay mapugas lang to eh. Iba to sa pang ano, ang oxyasin mas magandang gamitin. Madali makahinang. Guys, pasok natin kunti to guys. Yan. Yan. Bago ito, init natin dito. Bago isaw-saw natin dito sa ano. Yan. Matagal ko maghinang guys kay mapugas na ang gamit natin oh. Tapos medyo matigas ang bronze rod. Yan. Yan. Dito naman tayo sa ano? Sa evaporator. Hindi mahirap ang evaporator guys ha. Tanggalan natin ang pangsagang. Guys, evaporator naman tayo. Mas madali ito inahingin guys ang copper to copper, madali na sinahingin. Yan, tapos na. Bago dito tayo sa ano, hinahingin natin dulo ng ano na to, filter dryer, may singawan dito. Yan. Okay na guys, sit up na natin yan, sit up na natin. Vacuum na lang tayo. Ito lang ang panggamit natin ng vacuum, ang compressor, dahil ang ano natin, ang vacuum pump natin nasira. Overuse ang vacuum pump natin na kulay blue. Dito mataas to guys no, dahil putulan natin yan. Huwag tayong maglagay ng access valve. Yung kalimitan na lilik sa katagalan, ang access valve na yon. Parang nasisira ang rubber ng ano, kanyang pito. Yan ang access valve, ang pito ng access valve nasisira. Ano? Yan. Vacuumin natin ito guys ng ano, kalahating oras bago natin kargahan. Yan. Buksan natin to. Nakabukas na pala. Yan. Okay na yan guys. Sit up na yan. Yan. Pakita ko sa inyo ha. Yan, sinaka-sit up na. Andito pala guys, may dalawa yan dito eh. Ito, medyo madilim no. Ang nagpasok sa compressor na iyo. Tinanggal lang natin yan o wala man problema yan. Gindirect lang natin yan sa ano niya, yung sa condenser. Yan guys. Balikan ko lang kayo maya guys. Pag magkarga na tayo. Salamat. Ito guys, tapos na tayo mag-vacuum no. Nag-vacuum na tayo ng 45 minutes. Sirado na natin to. Yan, bago kunin na natin ito sa compressor.
bago bunutin na natin. Bago ligtis nyo guys, bawat joint nyo na ano, na ginhinang ligtis nyo. Sa pag ano ng ano, kung anong gas ang gamit nyo, nakalagay naman yan sa ano, sa compressor, kung anong gas doon. Ligtis na natin guys, kailangan may bubbles na tayo. Mas maganda puro no, yung liquid. Yan, wala naman no. Yan, ligtis. Bago. May monitor tayo guys no, sa ano, amperahe ng compressor, tapos superheat ng system. Yan lang monitor natin. Bago buksan na natin ang preon. Charging tayo, charging. Yan. Bago initial charging tayo. Mga ano lang, 30. Pagkatapos nyo ng 30, iligtis nyo. Ligtis nyo sa mga joint nyo. Kung duda kayo sa mga paghinang nyo, mga ganda gid iligtis nyo. Pagkatapos pala ng vacuum guys, ano nyo muna ha, 5 to 20 minutes ligtis negative pressure. Yan, okay na yan. Bago saksak natin yung unit. Yan, gumana na. Yan, meron tayong reading doon no. May monitor tayo sa superheat nya bago amperahe ng compressor guys. Amperahe na to no, sa 1.8. magbaba man yan guys kung malamig na system. 1.4, 1.5 na lang yan, 1.3 yan guys. Kailangan guys aralin nyo ang ano, kung baguhan pa lang kayo, aralin nyo ang superheat at subcooling. Pero sa mga matagal na gagawa, hindi na yan namin nilalagay ang subcooling at superheat. Nagabase lang kami kung may back job. Pero kung matagal na kagagawa, wala na, sa amperahe ka na lang, wala na yung superheat at subcooling. Yun guys, kung hanggang matapos to no, ang ano, pagkarga nito, 1 to 5 lang tayo, 1 to 5 PSI sa mga 134A nga gas. 1 to 5 lang. Malaman nyo rin guys, may test din kayo, kung alam nyo ang superheat, yun, aralin nyo, mas maganda yun para hindi kayo mag overcharge pag maaral nyo superheat at subcooling. Malaking tulong talaga yon. Yun lang guys, hanggang dito lang tayo. Nagkarga na tayo no. Yun lang guys, ang 1 to 5 PSI lang ang karga natin. Tapos monitor amperahe, superheat at subcooling. Yun lang guys, salamat.